Marami akong nare-receive na questions, ano nga ba yung FBA tsaka yung FBM? So ano yung pinagkaiba ng dalawa? So para maintindihan nyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa, assuming na magbebenta na kayo or mag-start na kayo magbenta sa Amazon. So kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and like this video. So technically guys, kapag mag-upload na kayo ng product sa Amazon, tatanungin kasi muna kayo ni Amazon if ano yung gagamitin nyo. Is it FBA or FBM? So pag-usapan muna natin kung ano yung FBA. So yung FBA guys, or yung tinatawag namin na Fulfilled by Amazon. So technically, kapag mag-start na po kayo mag-upload doon sa Amazon Seller Central at gusto nyo na makita yung product doon sa Amazon, at kapag pinili yung FBA, take note guys, kapag mag-FBA kayo, make sure na meron kayong product or yung tinatawag na on-hand products. Basically, wala namang minimum na pwede kayong ipadala doon sa Amazon Fulfillment Center or yung tinatawag ng iba na Fulfillment Warehouse or Amazon Warehouse. Pwede nga kayo magpadala ng isang piraso, yun nga lang, lugi kayo sa shipment. I always suggest na magpadala kayo ng at least 50 pieces, 100 pieces, maximum 300 pieces. Basically, dito sa UAE or sa Middle East, ang allowed lang na maximum product na pwede natin ipadala going to Amazon Warehouse or Fulfillment Center is 300 pieces. Sa ibang lugar or sa ibang bansa, ina-allow lang nila up to 500 pieces. Pero don't worry, if you are asking or you're wondering kung pwede ba natin dagdagan, yung ipapadala natin going to Amazon Warehouse, it's possible. So balik nga tayo dun sa FBA. So basically, kapag nag-upload ka dun sa Amazon selling account mo and pinili mo yung FBA, again, ulitin ko lang, kailangan po meron kayong existing stocks or meron kayong on-hand stocks. So at least meron kayong 50, meron kayong 100, meron kayong 300. Maximum 300 lang yung pwede po natin ipadala. At kung nagtataka kayo kung pwede nating dagdagan from 300 to 400 to 500, that's possible as long as po fast moving yung product natin. So during the listing, kailangan mo siya ipadala. So gagawin mo dyan is kailangan mong dikitan ng tinatawag namin na FSKU, yung lahat ng products mo, and sasabihin mo during the listing kung ilan yung ipapadala mo, ilang boxes yung ipapadala mo, gaano kabigat, and gaano kalaki yung boxes. Take note guys, na kapag nag-product listing kayo using FBA, magla-live lang po yung product nyo na in-upload nyo dun sa Amazon Seller Central or sa Amazon selling account nyo kapag po nakarating na yung products doon sa Amazon Warehouse or Fulfillment Center. So ang tanong doon, ano na mangyayari kapag nakarating na doon sa Amazon Warehouse yung product mo? Technically, kapag nakarating na doon sa Amazon Warehouse yung product mo, wala na po kayong ibang iisipin, kundi hintayin na lang bumalik yung pera. Kasi pagdating ng product nyo doon sa Amazon Warehouse, ang ginagawa pa ni Amazon, sila po yung nag-storage ng products nyo, sila nagpiprint ng label, sila na rin yung mag-deliver doon sa customer mo. So basically, wala na po kayong ibang gagawin, kundi i-monitor na lang yung sales nyo. So yun po yung FBA. Yung FBM naman, kapag ginamit mo during sa product listing mo or sa pag-upload mo ng product doon sa Amazon Seller Central, na kapag nag-upload kayo using FBM, after 24 hours, magla-live na po yung product because Amazon will assume na yung product is available dyan sa bahay nyo. So technically guys, pwede kayong mag-stock ng 1, 2, 3, 4 o paminsan naman pwede kayong mag-base lang doon sa mga suppliers. No? So basically, ang nangyayari dyan is parang buy and sell strategy. Based on my experience, nag-umpisa kami mag-Amazon selling tapos ginamit lang namin yung FBM. Tapos, during that time, every time na meron kami mga sales, meron kaming orders, pupunta na lang namin yung supplier namin, tapos, tsaka lang namin binibili. Every time na may order kami sa Amazon. Ang maganda sa FBM, hanggat walang pumapasok na order, hindi mo kailangang mag-stocks or bumili ng product. And kung natatakot ka mag-invest, bagay sa iyo yung FBM. Kasi bakit? Yung FBM, kailangan mo lang bilhin yung product once na may order ka. So, I hope nakatulong tong video na to para maintindihan nyo yung FBA or FBM. So, kung bago ka dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and like this video. Yun lang, happy selling mga kabayan. Sheesh!